Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung napakainit ng pagsalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sa Capiz, sa Rojas. At nandun din si Maruas. Baka niya Mr. Maravillas, si Maruas ang endorse ni PBBM na susunod na Pangulo. Lagi nakadikit ngayon si Maruas. Hindi natin alam, mga kababayan, baka yun ang itulak ng ating Pangulo na lumaban kay Sara Duterte, si Maruas. Laging kasama ng ating Pangulo. Yan o. Di ba si Maruas, mga kababayan? Pinagkakaguluhan pati si First Lady Lisa Marcos. Rockstar, mga kababayan, yung ating Pangulo. Kahit saan pumunta, tingnan naman ninyo ang palakpakan nila. Yan yung mass o-taking ng newly promoted teachers and school heads sa Western Visayas. Sabi ng ating Pangulo, hindi tayo papayag na may guro na magre-retire na Teacher 1. Yan, sabi diyan, mas pinagtibay ang pagkilala at suporta sa sektor ng edukasyon sa Western Visayas. Mahigit sa 8,500 newly promoted teachers at school heads ang nanumpa sa Rojas sa City Capiz sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Ngayon lang yan, mga kababayan, nangyari sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alaga niya lahat ng sektor, mga kababayan. Tingnan naman ninyo kung paano siya pinalakpakan doon sa Rojas. Grabe po. Di ba? Matindi. Ang haba ng palakpakan po. Di ba? Grabe po. Ganyan sa kamahal ng mga mamamayang Pilipino. Parang kampanya. At namigay din doon, mga kababayan, other than yung sa mga teachers, hindi sinasayang ang yung oras ng ating Pangulo. Namigay din ng ayuda. Yan o. Di ba? With Lisa Marcos. Ayan. Yung ating Pangulo, tingnan ninyo. Kayang-kaya niya na magbuhat ng isang sakong bigas. Di ba? Mga kababayan, kaya tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan. Ayan, bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Grabe. Kaya galit na galit yung mga DDS kasi walang binatbat yung kanilang Pangulo, si Digong. Si Digong, puro ejike, puro yabang. Yung ating Pangulo may balance po. Lahat ng sektor ay inaasikaso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pabahay, itong sa mga magsasaka, yung mga teachers natin, yung mga drivers, lahat ito inaasikaso ng ating Pangulong Bongbong. May balance, mga negosyante, walang sektor na naiiwan, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Salamat kami ng marami kay President Bongbong Marcos dahil pinili niya yung lugar namin Milibili sa Roa City. Maraming salamat, President Marcos. Magpapasalamat kami po kay Presidente Ferdinand si Marcos Jr. ay nakabigay ng bigas sa amin. Di ba? Salamat kami sa patay kay Presidente Marcos makabisisang salita doon Paris.
Barangay Migilil. Okay po. Yan, sabi diyan, sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program, 500 beneficiaryo na kinabibilangan ng 200 persons with disabilities, solo parents at 300 na magsasaka tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas mula sa pamalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Lisa Marcos, Araneta Marcos. Ito'y bahagi ng pinalakas na ugnayang pambansa at lokal na pamalaan na mas mapabilis ang pag-atid ng tulong at tumitiyak sa seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Yan ang ating Pangulong Bongbong, pati si Lisa Marcos kasama. At wala kang marinig na masasamang salita. Puro lang serbisyo, mga kababayan. Ito yung ating Pangulo sa kanyang mensahe kanina. Capiz 1st District Representative Howard Ginto and the other honorable members of the House of Representatives, our good friend and former Secretary Mar Rojas II, Capiz Provincial Nandyan si Mar Governor Rojas. Fred Castro, and the other governors who are here present. May dadagdag lang ako, Mang Fred, happy birthday. Baka hindi niyo po alam, ay birthday ngayon ni Governor Fred Castro. The Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, of course, those who did all the work to make this a success, all of the people from DepEd, the officials and the employees, and the guests of honor. Ang tunay na guest of honor dito sa ating programa ngayon, ang ating mga teacher at mga school head of Western Visayas. At babatiin ko rin ang aking First Lady Luis Araneta Marcos. Nung sinabi ko sa kanya na pupunta ako dito because mag-swear in ang 8,000 na mga teacher at saka mga school head, ay sabi niya, dapat kasama ako dahil unang-una, teacher din ako. Ang Lisa has been teaching since 1995. So more than 30 years na, 31 years na nagtuturo ang aking First Lady. At siguro, ako swerte kasi ako sa pamilya ko, napapaligiran ako ng teacher. Ang lola ko, on my father's side, Lola Sepa, primary school teacher. Ang mother ko, ganun din, primary school teacher. Ang mga auntie ko, mga pinsan ko, marami sa kanila ang naging teacher. Kaya mahaba ang tradisyon sa pamilya namin nang kinikilala ang ating mga guro. At kasama ko na dyan, siyempre pinangungunahan ng ating number 1 teacher, o kahit na hindi number 1 sa Tagal, number 1 in my heart na teacher. Di ba? Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, maayong adlaw. Naka-recover na ang ating Pangulo, kitang-kita sa pangangatawan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap Tumaba na ninyo siya po. sa amin. Noong huling bisita ko rito, nag-abot kami ng tulong sa ating mga kababayan na kapisnon. Kabilang ang mga masisipag na magsasaka at mga mangingisda dito sa inyo. I am fortunate today to be surrounded by people who are just as dedicated and hardworking, our teachers and school heads. We gather here today to recognize and to celebrate the years that you have devoted to teaching and to serving our young people. And when you serve our young people, you are serving the future of our country. So this moment is about dignity in your profession, clarity in your path, and momentum in your careers. Ngunit kasabay ng pagdiriwang na ito, kinikilala din natin ang mga hamon na hinaharap ninyo sa inyong propesyon. Alam naman natin na sa mahabang panahon,
mapagal ang pag-unlad sa propesyon ng ating mga guro. Sa kabila ng inyong sipag, kakayahan, dedikasyon, kailangan pang maghantay ng taon at kung minsan dekada upang umangat ang ranggo mula sa Teacher 1 patungo sa Teacher 3 dahil limitado lamang ang posisyon. Unfortunately, some teachers were forced to leave the classroom and the profession that they chose with passion. Because when the progress takes too long and the opportunities are scarce, the system is not fair. And that is what this administration immediately recognized that it had to be changed. So we took action to address it. One of the many recent efforts we have implemented is the expanded career progression system. This system defines clear career lines and offers two distinct pathways: classroom teaching and school administration. Whether you remain in the classroom or you take leadership roles in school management, that choice is now up to you. It is your choice. Mas pinalawak ang inyong oportunidad sa pag-angat ng akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Hindi na kailangan antayin ang tamang pagkakataon dahil ngayon ang sistema na mismo ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Just as you have guided your students to grow, this system supports you and your growth as professionals. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na sa ilalim nitong ECP system. Sa bilang na ito, mahigit 8,500 guro na mula naman dito sa Western Visayas. Kabilang dito ang 124 na guro na malapit na magre-retire pero nag-aantay pa rin ng kanilang promotion. Di pa rin ito natatapos. Dahil po, pinangako ko sa inyo ito nung aking SONA at kailangan natin ipatupad ang mga napakahalagang pangako na ating binigay sa inyo. Kaya sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Meron pang kaming nakabinbin na promotion na kasalukuyan nating isinasakatuparan upang matiyak na walang guro na maiiwanan. Kasabay ng reformang ito, patuloy din natin pinapalakas ang suporta sa ating mga guro dahil sa napakaraming responsibilidad na nasa inyong mga kamay. Kaya naman binawasan natin ang inyong paperwork upang malaan ang inyong oras sa pagtuturo at hindi sa administrative work. Nagdagdag din tayo ng higit sa 61,500 teaching position mula 2022 hanggang 2025 upang mabawasan ang teaching load ng mga guro at mas matutukan ang bawat estudyante. Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 piso teaching allowance bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan. Kamakailan lamang sa pakikipagtulungan ng DepEd at saka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund po, binibigyan na rin ng priority access sa abot kayang pabahay ang mga guro at DepEd personnel. Isasagawa ito sa pamamagitan ng housing fair sa buong bansa kung saan mas mapapabilis ang inyong aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo na makakatulong sa inyo upang naman kayo ay magkaroon ng sariling tirahan at sariling bahay. My dear teachers, you have spent countless hours taking care of our children, the future Filipinos who will one day lead and serve our nation. You have carried this responsibility with dedication, with patience, and with heart, going way beyond what is just expected of you. For that, from the bottom of my heart, from the bottom of the heart of every Filipino and a grateful nation, thank you.